Ito ang bahagi 7 ng seryeng Dreamland Adventure. Kung hindi mo pa napanood ang mga naunang video, inirerekomendo kong magsimula ka sa una para maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Ang buong playlist ng lahat ng episode ay nasa nakapintang komento. Kaya, naiwan tayo sa puntong nawala ng malay ang ating bida, si Howard, sa isang pool at nagising sa mundo ng panaginip na sinalubong ni AI-63. Sabi ni Howard, "I'm weird. Hindi ba ako namatay? Paano ako narito?" Sabi ni AI-63 na hindi maaaring piliin ng mga patay na pumasok sa laro at tinanong kung nanganganib ang kanyang buhay sa totoong mundo. Biglang naalala ni Howard ang lahat. Ang kakaibang tao na inupahan para patayin siya, mabuti at hindi siya namatay sa atake. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang pumunta agad sa ospital, umalis sa lungsod, palitan ang pangalan, at hindi na magpakita roon muli. Kung hindi, hindi lang siya kundi lahat ng kilala niya ay papatayin. May sugat sa kanyang leeg, nagtataka si Howard kung bakit kailangang maging mahirap ang lahat sa kanyang buhay. Ang huling mga alaala bago siya nawala ng malay ay nagpaliwanag na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang buhay, para sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, para sa mga mahal niya. Tumingin siya ng huling beses at sinabi na dahil wala ng ibang opsyon, simulan na natin ang digmaan. Iyan ang bida na gusto kong makita. Sinabi ng artificial na intelihensya na napakahirap lampasan ang Beast Invasion Challenge. Mabilis siyang mamamatay kung wala siyang dadaling kagamitan. Pero sabi ni Howard na hindi niya kailangan ang mga iyon. Magsasanay siya ng husto sa panaginip na ito para maging mas mahusay na mandirigma. Walang makakapidyaw sa kanya ngayon. Pagkatapos ay lumakad siya sa portal. Nagsimula na ang Beast Invasion Challenge. Ang manlalaro ay gaganap bilang isang mandirigma na nakaligtas sa isang digmaan. Kailangan ng manlalaro na mag-explore, lumaban, at kahit tumakas. Ang antas ng kahirapan ay isa, at mayroon kang 880 araw para mabuhay. Hindi nagtagal si Howard upang ma-orient ang sarili sa pagkakataong ito. Isang bulletproof vest at isang sandata ang agad na naka-equip sa kanya. Madali lang ang challenge na ito, naisip niya. Habang iniisip niya ito, naramdaman niya ang pagpatak ng isang bagay sa kanyang helmet. Pagtingala niya, nakita niya ang isang napakalaking berdeng gorilla, halimaw, kinakain ang katawan ng isang tao. Ang hayop ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa normal na gorilla. Hindi pa nakakita si Howard ng ganito kalaki. Nahulog ang mga piraso ng patay na katawan sa paligid niya. Huminga siya ng malalim at tumakbo ng mabilis bago siya abutan ng nilalang. Pumasok siya sa isang abandonadong gusali. Nakita ng nilalang na nagtatago siya at sinubukang wasakin ang mga pader. Ang lakas ng halimaw ay napakalakas. Malapit na nitong pabagsakin ang buong gusali. Hinawakan ni Howard ang kanyang sandata ngunit nag-alinlangan. Naalala niya na pumasok siya sa panaginip na ito upang magsanay para sa pagbabalik niya sa totoong buhay. Si Josh Tay ay isang bihasang mamamatay tao. Ibinalik niya ang baril sa holster. Ang higanteng gorilla, pagod na sa paglalaro, ay umatungal ng nakakatakot at sumugod sa kanya. Dahil hindi makita si Howard, plano nitong pabagsakin ang buong gusali. Hinawakan ni Howard ang isang bakal na bar at nagposisyon. Isang buong pader ang itinapon sa kanya. Inilabas ng gorilla ang bigat nito laban sa ating bida. Napagtanto ni Howard na malapit na siyang madurage. Pagkatapos, nagawa niyang iangkla ang bakal na bar sa lupa gamit ang sariling bigat ng halimaw laban dito. Tumagos ang bar sa pader ng konkreto, tinamaan ang mata ng higanteng hayop. Ito ay umatungal sa sakit at tumakbo palayo agad. Kalaunan. Huminga ng malalim si Howard ngunit nakaramdam din ng ginhawa. Lumabas siya mula sa gumuho na gusali na iniisip na kailangan niyang maging mas maingat mula ngayon. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang taong paparating. Walang oras para mag-isip, kinuha niya ang pinakamalapit na bakal na bar, tumayo, at inactivate ang kanyang aiming skill ng bigla. Siya pala, si Sharon Yang. Ngunit huli na, naibato na niya ang bakal na bar. Gayunpaman, sa isang paraan, nagawa niyang tumalbog paatras at nailagan ang bar. Tinanong ni Howard kung ayos lang siya, iniisip na baka isa siyang halimaw. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon. Dapat nasa ospital siya. Hindi maintindihan ni Howard. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na basang-basa siya ng dugo nang pumasok siya sa kanyang kwarto ng biglaan at pagkatapos ay nahulog sa pool. Tinawagan niya ang ambulansya at nakita siya. Dinala siya ng mga iyon. Pagkatapos ay naintindihan ni Howard kung ano ang nangyari. Matapos siyang masaktan, marahil ay naghanap siya ng tulong. Marahil pumasok siya sa kwarto niya nang hindi sinasadya. Sa totoong mundo, marahil natutulog siya sa isang hospital bed ngayon.
Sinabi ni Howard sa kanya na nang magising siya, nasa mga kakaibang guho siya at tinanong kung paano siya napunta doon. Iniisip niya na hindi niya pinili na simulan ang laro o humingi ng kopya sa pagkakataong ito. Sinabi ng babae na nagising din siya sa lugar na ito nang bigla, narinig ang ingay, at sinubukang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagmumuni-muni si Howard sa sarili niya. May mali sa larong ito. Gayunpaman, pinasalamatan niya ang babae. Para sa pagtawag ng ambulansya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na siya. Sinabi niya na itabi na lang ang mabubuting salita kapag nakahanap na sila ng paraan para mabuhay. Sinabi niya na, tulad ng nakikita, magaling siyang magtapon ng mga bagay, kaya maaari siyang makatulong sa kanya. Sa ano? Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lungsod sa malayo na tila bahagyang lubog at tinanong kung hindi niya ito kilala. Pinagmasdan ng mabuti ng bida at napagtanto na ito ang gusali ng kanilang kumpanya. Ipinaliwanag niya na base sa terrain at mga kondisyon ng panahon ng mga kalapit na gusali. Marahil ganito ang itsura ng mundo mga 300 hanggang 400 taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, naranasan lang nila ang paglalakbay sa oras. Ang amoy ng hangin ay masama, at ang tubig ay malamang na caustic. Patuloy na tumataas ang antas ng dagat, at marahil sa huli, lulubog ang mundo. Napagtanto ni Howard na ganito magaganap ang pagbagsak ng mundo. Sinabi ni Sharon na ang magandang balita ay hindi sila ang nag-iisang buhay na tao. Marahil ay makakahanap siya ng angkop na tirahan kung may sapat silang oras. Ang masamang balita ay maraming mga halimaw tulad ng higanteng gorilla na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Maari siyang maglid ng daan at maari siyang protektahan ni Howard pareho. Ngunit unang binanggit ni Howard na gusto lang niyang makipagtulungan sa kanya. Sabi niya na nag-time travel lang sila at tila hindi siya nababahala rito. Gumagawa pa siya ng mga plano. Paano siya hindi natatakot? Sinabi ng babae na gusto lang niyang mabuhay. Nagpatuloy sila sa kanilang daan sa tila isang disyerto. Tinanong niya si Howard kung siya ay isang atleta ng pagbatok ng darts o ano paman. At sinabi niyang hindi, ang pagbatok ng darts ay isang libangan lang. Pagkatapos sinabi niya sa babae na hindi niya inaasahan na matatandaan niya ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng lahat nang sila'y nagbati, hindi man lang siya tumingin sa kanya. Sinabi ng babae na sa sandaling iyon, hindi siya mahalaga sa kanya. Sayang lang ng oras na kausapin siya. Sinabi ni Howard na, masakit iyon. At binalaan siya na kung ganun niya sinusukat ang mga tao sa paligid niya. Hindi na siya magkakaroon ng mga kaibigan muli. Hindi nagsalita ang babae dahil tila dumating na sila sa lugar na itinuro niya. Sinabi niyang magaling siya. Mukhang isang kuta ito. Pagkatapos ay sumagot siya, sinabing magkakaroon ka lamang ng mga kaibigan kapag binigyan mo ng halaga ang sarili mo, at tinanong kung hindi niya iyon iniisip. Gayunpaman, biglang tinakpan ni Howard ang bibig ng babae at hinaila siya sa likod ng mga bato. Isang nilalang na mukhang higanting alupihan ang dumaan sa itaas ng kanilang mga ulo. Kinuha ni Howard ang kanyang sandata, sinabing baka hindi kahanga-hanga ang kutang ito, iniabot ang baril sa kanya, at sinabing gamitin ito upang protektahan ang sarili. Nagpasalamat siya at sinabing tutulong siya kung kailangan niya. Muling tumingin si Howard sa kuta. Walang mga halimaw na makita. Papasok na sana sila. Habang naglalakad papasok sa kuta, napansin ni Sharon na malinis ang gusali at ang lupa na para bang may naglilinis dito araw-araw. Pero bakit wala silang nakikitang tao? Pagkatapos ay huminto sila sa isang tila posting militar. Mga piraso ng puno ang bumuo ng isang bagay na parang pugad ng agila. Ngunit hindi maaaring kasing laki ng pugad ng agila. At sa sandaling iyon, nakita nila ang nilalang, isang kakaibang mutant na agila. Lumipad ang agila sa paligid ng lugar, ngunit tila papunta ito direkta sa kanila. Sinabi ni Sharon na magtago agad, ngunit hindi gumalaw si Howard. Tinitigan niya ang nilalang at pagkatapos ay sinabing magtago siya dahil ayos lang siya. Tinanong ng babae kung nabaliw na siya. Hindi mapapatay ng kanyang mga bakal na sibat ang nilalang na iyon. Sinabi ni Howard na iyon nga ang gusto niya. Naalala niya ang sandaling pinutol ni Josh Ty ang kanyang leeg at sinabing kahit sa sitwasyong iyon, wala siyang magawa kundi manginig sa takot. Sinabi ni Josh na katawa-tawa para kay Howard na pag-usapan ang pagbabago ng kanyang sariling kapalaran. Kahit sino ay kayang patayin siya ng walang kahirap-hirap. Sinabi ni Howard sa kanyang sarili na kapag natapos ang panaginip, kung isang bagay lamang ang maaalala niya, hayaan itong maging kung gaano siya naging matapang at walang takot. Kaya, kinuha niya ang kanyang posisyon, handa nang ihagis ang kanyang mga bakal na sibat. Sumigaw ang napakalaking agila habang inihagis ng ating bida ang maraming sibat hanggat kaya niya. Sa frintiko niyang galaw, sunod-sunod niyang inihagis ang mga ito.
Tinamaan ng mga sibat ang nilalang, may tumusok sa mga pakpak nito, ang iba ay sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Sharon nang makita niyang bumagsak ang malaking ibon mula sa langit, patay. Sumabog ang berdeng dugo ng nilalang kay Howard, at agad niyang naramdaman ang matinding pagkasunog. Parang asido, lumuhod siya, sinusubukang alisin ang mga paso. Tumakbo si Sharon papunta sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Sumigaw si Howard sa sakit. Kinakain ng likidong iyon ang kanyang balat. Biglang gumalaw ang mga gears at bumukas ang gate ng kuta. Isang robot ang lumabas mula sa loob. May nasugatan na tao. Sistema ng pang-emerhensyang medikal na aktibo. Linas. Ikot. Linas. Mula sa natitirang braso nito, kinuha ng robot ang isang hirenggilya. Tinanong ni Sharon kung sino ito, ngunit ang robot, nang hindi sumasagot, ay isinaksak ang karayom sa likod ng ating bida at in-inject ang laman nito. Naramdaman ni Howard ang matinding pagkahilo. Mababang power. Malapit nang mag-shutdown ang sistema. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Ilang sandali pa, nagising siya sa loob ng isang tila base militar. Sinabi ni Sharon na mukhang ayos lang siya, maliban sa kanyang buhok na tila naging ligaw, marahil dahil sa side effect ng injection. Inisip ni Howard na nasugatan siya ng kinakaing likido at tinanong kung nasaan sila. Sinabi ni Sharon na nasa loob sila ng kuta. Nang siya ay nasa panganib. Nag-inject ang robot ng isang bagay sa kanya at mirakulong gumaling ang mga sugat. Siguro kapag nagising siya, maaaring ikwento nila ang istorya ng lugar na ito. Sa sandaling iyon, isang pulang ilaw ang lumiwanag sa ulo ng robot. Fully charged. Malaking maruming lugar ang nakita. Linis, ikot, linis, ikot. Pagkatapos ay lumabas ang robot mula sa kuta, itinaas ang tila ulo nito, at nagpakawala ng flamethrower sa bangkay ng halimaw. Naguluhan si Howard, ngunit sinabi ni Sharon na gawa ito sa advanced technology, at marahil kailangan nito ng isang uri ng code upang ma-activate ito. Naalala niya ang numerong nakasulat sa harap ng robot 2003, kaya tinawag niya ito. Robot 2003 para sa mga gawaing pambahay ay nakatanggap ng bagong request. Ang autopilot mode ay nagtatapos at magsisimula ang intelligent program mode para sa paggamit. Ang autopilot mode ay nasa loob ng 1,130 araw. Nakaranas ng 363 na atake mula sa iba't ibang nilalang, nilinis ang 45,000 toneladang basura, nakaranas ng 672 pinsala. Malapit nang mag-deactivate, kailangan ng maintenance upang. Isang asul na ilaw ang nagsimulang magliwanag mula sa robot at hindi maunawaan ni Howard at Sharon kung ano ang nangyayari. Alam ko, darating ang araw na ito. Hindi ako nagtrabaho ng sapat. Kaya iniwan ako ng mga tao. Hanggat nililinis ko ang Ford araw-araw, babalik din ang mga tao. Tinanong ni Sharon kung ibig sabihin nito na walang tao dito, at ang lugar ay malinis dahil naglilinis siya araw-araw. Tama, babalik ang mga tao kapag nalaman nilang malinis ang lugar na ito, tulad ng dati. Nag-isip si Sharon at sinubukang intindihin ni Howard ang nangyayari sa isip niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang robot kung alam nito kung saan pumunta ang mga tao. May iniwan bang mensahe nang umalis sila? Sinabi nilang kung hindi sila makakalipad sa loob ng 1 taon, marahil pumunta na sila sa paraiso. Ang paraiso ba ay magandang lugar, hindi ba? Naisip kong sumama sa kanila, ngunit hindi ko makita ang paraiso sa mapa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang paraiso? Sinabi ni Howard sa robot na mas mabuti kung hindi niya ito malaman. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sharon na dahil ang robot na ito ay nasa autopilot mode sa loob ng 3 taon, marahil patay na ang mga tao doon. Sinabi ni Sharon sa robot na dalhin sila sa imbakan. Panahon na upang gumawa ng bagong mga plano. Pagkatapos ay bumaling siya at lumakad palayo, na iniiwan si Howard na nag-iisip na kahit sa kabila ng napakaraming problema, napakakalmado pa rin niya na makapag-isip ng bagong mga plano. Sa kakaibang paraan, ang damdamin ni Sharon Yang ay talagang matatag. Narito ang mga sandata ng tao, ngunit walang mga bala. Ang mga compressed energy bars na ito ang natitirang pagkain. Sinabi ng mga tao na matigas ito tulad ng jerky at maaaring tumagal ng 100 taon. Ginamit ng mga tao ang komposisyong kemikal na ito upang pagalingin ang mga sugat. Tinawag nila itong mga luha ni Medusa. Kung gagamitin ng labis, tatubo ang kalawang sa katawan. Tinanong ni Howard kung iyon ang ini-inject sa kanya ng robot at kung magiging bato siya. Sumagot ang robot na malakas ang epekto ng potion, ngunit ligtas siya. Pagkatapos ay lumabas ang isang pares ng gunting mula rito, at habang ginugupit ang buhok ni Howard, sinabi nitong, ang potion na ito ay hindi ganap na makakapag-ayos ng nervous system.
Ang ilang mga tao ay lumaban ng husto at labis na umasa sa potion, kaya't nauwi sila sa vegetative state. Naisip ni Howard na sayang dahil iniisip na sana'y matutulungan siya ng potion na maging isang master sa martial arts. Bukod sa imbakan, ang field ay mayroon ding underground reservoir at energy center na patuloy na nagsusupply ng kuryente. Nang marinig ito, agad na tinanong ni Howard kung may mga banyo sa lugar dahil talagang mabaho siya. Papunta sa banyo. Tinanong ni Sharon ang robot kung bakit hindi ito nag-recharge kung may energy center, at sumagot ang robot na ito ay isang task robot lamang. Nang walang pahintulot, hindi nito magagamit ang mga resources ng tao. Pagkatapos ay sinabi ni Sharon na isang makina. At sinabi ni Sharon na ang makina ay palaging magiging makina, at tinanong niya ito na ipakita sa kanya ang ibang mga lugar. Pumayag ang robot. Si Sharon ay nasa isang control room sa harap ng isang monitor na may kakaibang wika. Iniisip niya kung anong wika iyon. Lumapit ang robot, sinabing dinala nito ang mapa para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nasira ang access ng robot at bumagsak ito sa lupa. Hindi man lang nag-alala ang babae at tinanong lamang kung maaari pa nitong isalin ang nakasulat sa monitor. Sinabi ng robot na ayos lang siya, at ito ay bagong wika na imbento ng mga tao upang itala ang pagtaas at pagbagsak ng sibilisasyon. Upang matiyak na lahat ng intelihenteng nilalang ay mauunawaan ang kahulugan, gumamit sila ng mga guhit upang isalaysay ang mga kwento. Gayunpaman, hindi na itala sa kanya ang wika, kaya't hindi niya mabasa ang mga tala. Natagpuan ni Sharon na maaalalahanin nila na isipin kung paano harapin ang sitwasyon kahit na pagkatapos ng kamatayan ng kanilang sibilisasyon. Ngunit nang buksan niya ang mapa, hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Nasa isang liblib na isla sila. Sa katotohanan, ito ang tanging isla sa mundo. Ayon sa mga istatistika, sa loob ng 179 na araw, ang lupaing ito ay mababahan ng asidong karagatan. Ngayon, ang lahat ng mutant beasts sa planeta ay nagtipon-tipon sa lugar na ito. Manatiling ligtas, Master. Mangyaring manatili sa silungan. Sinimulan ni Sharon na suriin ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Wala silang pagkain o bala. Maraming mababangges na hayop ang nagkalat, at walang sino mang magliligtas sa kanila. Sa madaling salita, wala silang magagawa kundi hintayin na dumating ang kamatayan. Mukhang tinanggap na niya ang sitwasyon. Habang itinatali ang kanyang buhok, tinanong ni Sharon ang robot kung may naiwan bang damit ang mga tao doon. Gusto niyang magbigay ng ilan kay Howard. Sinabi ng robot na meron. Ang mga damit ay nasa mga silid, at hindi na niya kailangang mag-alala. Siya na ang bahala rito. Tiningnan ng babae ang robot at tinanong kung alam niya kung bakit siya iniwan ng mga tao. Tinanong ng robot kung dahil ba ito sa hindi siya nagsikap ng sapat. Lumapit siya sa katawan ng robot at sinabing hindi. Ito ay dahil hindi niya alam kung paano ipakita sa kanila kung gaano siya kahalaga. At ayaw niyang magtapos tulad niya. Lumipas ang ilang sandali, at nakita natin ang isang tao na bumubukas ng pinto ng banyo. Ang ating bida ay naliligo nang makita ang robot na nakahiga sa sahig. Kaagad, tinanong niya kung ano ang nangyari dito. Mangyaring huwag mo akong iwanan. Maaari pa akong magtrabaho. Maaari akong maglinis. Gusto kong makasama ang mga tao. Miss ko na ang mga oras na kasama ko ang mga tao. Pagkatapos, nakita natin ang mga alaala ng robot. Mula sa panahon na ang sangkatauhan ay nabubuhay pa, may mga hayop pa, at ang mga bata ay naglalaro at tinatawag siya. Naging kapaki-pakinabang siya sa kanila. Hanggang bigla, hindi na. At mula noon, nag-iisa na lamang siya sa lugar na ito. Ganap na inabandona. Nagmakaawa siya, maaari pa akong magtrabaho. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng paraiso, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang gawing mas malinis ang lugar na ito kaysa sa paraiso. Damn! Bigyan ng yakap ang robot na ito. Ibinabalik ni Howard ang mata ng robot at sinabing luma na ang mga pyesa. Tinanong niya kung paano inaayos ang mga robot at sinabi ni 2003 na sa maintenance room. May mga human engineers na nag-aayos ng mga robot. Sinabi ni Howard na wala ng engineers, kaya't susubukan niya na lamang ito. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran niya, at pumasok si Sharon sa banyo na may robe. Sinabi niya na ang mundo ay malapit ng mawasak. Hindi na niya kailangang mahiya, at may ilang malinis na damit na inilaan niya para sa kanya. Nagpasalamat siya ng mahiya at sinabi na ilagay ito sa mesa. Ginawa iyon ni Sharon at sinabing nasa napakasamang sitwasyon sila. Ngunit may pagkakataon pa silang mabuhay. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit iniwan ng mga tao ang silungan na may pagkain at bubong para sa panganib na mapatay. Sumagot si Howard na nagsalita si 2003 tungkol sa lugar na hinahanap nila. Ngunit sinabi ni Sharon na hindi na mahalaga iyon. Ang buong mundo ay malapit ng gumuho.
Walang lugar na maaaring magtago sila mula sa pagbagsak ng mundo maliban kung ang lugar na hinahanap nila ay maaaring magprotekta sa kanila mula sa malaking pagkawasak. Ang tanging lugar na iyon ay magiging sulit kahit na ibig sabihin nito ay maaari silang mamatay sa daan. Inalis niya ang kanyang robe habang patuloy na nagsasalita na ang mga tala ay maaaring maglaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon. At sa ilang panahon, maaari niya itong ma-decipher. Ang problema ay patuloy na tumataas ang antas ng dagat. Magpapatuloy ang mga halimaw sa lupa na magtipon-tipon na maglalagay sa kanila sa lalong lumalalang panganib. Habang pumapasok sa bathtub, patuloy siyang nagsasabi na umaasa siyang makakapagtrabaho pa rin sila bilang isang team hanggang sa makakuha sila ng tulong. Maghahanap siya ng mga paraan upang makatakas habang pinapanatili ni Howard ang kanilang kaligtasan, ngunit halos hindi nakikinig si Howard. Ganap siyang natatakot sa katotohanan na naghubad ang babae sa harap niya ng walang dahilan. At nagtataka kung hindi siya natatakot na atakihin siya. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Sharon at tumingin ng patagilid, saka napansin na sa ilalim ng robe, mayroong isang sandata. Nagtataka si Howard kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Sharon na inisip niya na maaaring kailanganin niyang gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan upang pakalmayan siya. Ngunit ngayon ay mas nakahinga siya ng maluwag na makita na siya ay isang tao na may kontrol sa sarili. Sa kritikal na sandaling ito ng buhay o kamatayan, ang pagkasira ng kaisipan ay sisira sa lahat ng kanilang tsansa ng kaligtasan. Oo, mga kaibigan. Ang babae ay ganap na naiiba kay Sabrina. Pinlano niyang gamitin ang sandata na ito upang pakalmayan siya sakaling mawala ang kanyang kontrol. Sa kahit anong oras ay hindi siya natakot sa anumang uri ng sexual na atake. Ang kanyang tanging takot ay mawala siya, ang kanyang maliit na tagapag-alaga, dahil maaaring magkaroon siya ng mental collapse. Ang babaeng ito ay nakikita ang mas malaking larawan. Mas matalino siya kaysa sa karaniwang tao. Sinabi ni Howard na may kailangan siyang gawin, pagkatapos ay kinuha niya si 2003 at lumabas ng banyo. Naiwan si Sharon doon, iniisip kung paano si Howard ay isang karaniwang tao lamang. Ang mundo ay bumabagsak, ngunit siya ay nananatiling nakatali sa moralidad. Dahil hindi niya kailangang gumugol ng maraming oras upang harapin siya. Lumipas ang ilang sandali, at naririnig natin ang tunog ng weldang. Inaayos ni Howard si 2003 na nagsisimula ng magdaldal muli. Tinanong ng ating bida ang robot kung bakit hindi ito nagsalita nang magkasama sila ni Sharon. Akala niya ay sobrang sirain na ito upang makapagsalita pa. Ang wikang tao ay mayaman sa kahulugan, hindi ko ma-distinguish ang mga nuances sa likod ng mga salita. Sumang-ayon si Howard at sinabi na maaaring gawin ni Sharon yang ang gusto niya hanggat hindi niya sinasayang ang kanyang oras sa pagsasanay upang pumatay ng mga hayop. Ang robot ay namangha sa kanyang sinasabi at sinabing delikado ito, ngunit sinabi ni Howard na wala siyang ibang pagpipilian at ipinaliwanag na sa ibang mundo, siya rin ay nabubuhay sa panahon ng pagkawasak. Halos kinuha ng mga mutant na hayop doon ang kanyang buhay, at hindi titigil ang pagpatay maliban na lang kung mawawala ang mga alon ng taglagas. Sinabi niya na marahil hindi ito maintindihan ng robot, ngunit hindi niya maisip kung gaano kalaki ang tapang na kailangan ng isang masipag at normal na manggagawa upang pilitin ang sarili na lumabas sa kanyang comfort zone at subukang sirain ang kanyang mga hadlang. Ipinagpalit niya ang lahat ng mayroon siya para sa isang tagumpay na sa huli ay dinurog ng iba ng walang anumang pagsisikap. Malinaw na nauunawaan ni Howard na para sa kanya, ang tunay na kamatayan ay ang pagsuko at pagtakbo palayo. Kailangan niyang magpatuloy. Ibang mundo. Ang ibig mong sabihin ay ang paraiso kung saan pumunta ang mga tao. Tinanong ni Howard kung bakit palagi niyang sinasabi ang tungkol sa mga bagay na paraiso at sinabing para sa kanya, ang kanyang tahanan ay ang kanyang paraiso. Ito ay isang lugar kung saan may kaligtasan, katapatan, halaga, liwanag, at ang kapangyarihan ng makapangyarihang pagpapagaling. Kung malalampasan niya ang hamon na ito, iligtas niya ang kanyang tahanan. Naiintindihan ko. Ang paraiso ay kamangha-mangha. Hindi nakapagtataka ang lahat ng tao. Mayroon bang anumang maitutulong ko sa iyo, Master? Gustong-gusto kong tulungan kang iligtas ang iyong paraiso. Sinabi ni Howard na siyempre, oo, tiyak na masasaktan siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw at kakailanganin niya siya upang mabilis na magpagaling. Bukod dito, hindi niya kailangang tawagin siyang Master palagi. Maaari siyang tawagin ni Howard at okay lang iyon. Nakakagulat ito sa robot dahil tanging mga tao lang ang nagtatawag sa isa't isa sa pamamagitan ng pangalan. Sinabi ni Howard na kung siya ay isang robot na babae, maaaring maganda na tawagin siyang Master, ngunit ang isang kalaw-angin na makina ay hindi niya interes. Dumating ang ikalawang araw ng Apocalypse.
Pinagmamasdan ni Sharon ang trabaho ni Howard sa robot, tingnan mo ang nakaarmadong robot na ito. Mukha na itong astig. May maliit pa itong kalasag. Gusto kong makita kung sino ang makikipag-away sa kanya ngayon. Ipinakita ni Sharon sa ating bida ang malalaking bolts ng crossbow na ginagamit ng mga tao doon upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga halimaw at kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumabas ng kuta dahil, pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin doon ay manghuli ng mga halimaw at maging mas malakas, tama. Ngunit sinabi ng babae na maghintay. Sinabi niya na gumawa sila ng kasunduan tungkol sa bawat isa itong tungkulin, kaya't siya ay lumabas upang patayin ang mga halimaw. Sinabi niya na hindi ito kinakailangan. Walang dahilan upang siya'y lumabas at manghuli ng mga nilalang. Ang kanyang kasalukuyang tungkulin ay panatilihing buhay ang mga ito. Sinabi niya na papatayin niya ang mga halimaw. Sinabi ni Howard na mayroon lamang silang 180 araw. Ayaw niyang hintayin na dumating ang mga halimaw sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Hindi niya maintindihan kung bakit naghahanap siya ng gulo. Inaamin niya na may kakayahan siyang pumatay ng mga hayop, ngunit ngayon ay mas seryosong mga problema ang kanilang kinakaharap. Nakalimutan na ba niya kung gaano kakorod ang dugo ng mga nilalang na ito? Nakakita siya ng unggoy na lampas sa 2 palapag ang taas. Sinasapanganib niya ang kanyang buhay ng walang dahilan. Hindi sila maaaring magkamali. Kapag nakita niya ang lugar kung saan pumunta ang mga tao, maaari silang lumaban upang makarating doon. Ngunit sa ngayon, mas mabuti kung magtipid sila ng lakas at mag-ipon ng mas maraming kapangyarihan. Simpleng tinanong ni Howard kung talagang sinusubukan niyang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin at kung ano ang hindi dapat gawin sa kanyang sariling mundo. Hindi maintindihan ng babae ang ibig niyang sabihin. Iniisip ni Howard ang katotohanan sa totoong buhay, halos patay na siya sa kama. Maraming tao ang sumusubok na patayin sila. Iniisip ang mga bagay na ito, paano siya mananatili sa kanlungan at hindi lumabas. Kailangan niyang maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na sumang-ayon siyang alagaan siya dahil minsan ay iniligtas siya nito, ngunit ang kasunduang ito ay hindi nangangahulugang maaari siyang makialam sa kanyang trabaho. Sa totoo lang, hindi niya iniintindi kung paano magtatapos ang mundong ito. Kung nakakaramdam siya ng hindi comfortable, aalis na lang siya anumang oras. Si Sharon, pagkatapos matanggap ang matinding galit na ito, ay nanatili ang kanyang composure at sinabi na nag-aalala lang siya para sa kanyang kaligtasan at nagnanais ng isang ligtas na paglalakbay. Tinawag ni Howard ang 2003 at umalis, iniisip na lahat ng sinabi niya sa kanya sa huli ay walang kabuluhan dahil siya lang ay isang NPC. Ngunit ang babae ay naguguluhan dahil natanto niya na lubos siyang nagkamali tungkol sa kanya. Hindi iniisip ni Howard o kumikilos na tulad ng isang karaniwang lalaki. Kahit na lumulubog ang mundo, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, isang ahas ang dumaan sa pagitan ng kanyang mga binti. Lumingon si Sharon, at biglang, nasa kagubatan na siya. Sharon, anong halaga ang mayroon ka? May kamay na humawak sa kanyang balikat. Agad siyang lumingon. Anong halaga ang mayroon ka? Ngunit walang tao doon. Sharon, 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 Sharon. Sumisigaw siya para sa mga boses na ito sa kanyang ulo na mawala. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Itinali niya ang kanyang buhok. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. Sumama ka sa amin. At pagkatapos ay natapos ang kanyang hallucination. Isa na namang psychotic episode. Bakit ito nangyari muli? Walang dahilan upang magmadali. May oras pa siya, ngunit kailangan niyang magkaroon ng kaibigan, relasyon kay Howard. Kung hindi, malamang na mamamatay siya. Nakarating tayo sa dulo ng episode ngayon mga kaibigan, mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo ito, mag-iwan ng like, at kung gusto mo ang pagpapatuloy ng kwentong ito, magkomento sa ibaba para malaman ko, magkasama tayo dito, at hanggang sa muli, ingat.